Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Pope Francis inilibing na sa Basilica of St. Mary Major simula ngayong araw. Ating balikan at panoorin sa MBC TV Network News, ni James Galangge. Pagtunog ng mga kampana. Yan ang isa sa mga naging senyales matapos kumpirmahin ng Vatican ang pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis nitong Lunes. Ang 88-year-old pontiff pumanaw dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse mula sa mga iniinda nitong sakit na double pneumonia at bronchitis. Matatandang agad idinala sa ospital ang Santo Papa matapos ang isang misa nitong Pebrero kung saan ito napahinto at tila naging atras abante ang kondisyon sa mahigit isang buwang gamutan. At sa araw ng kanyang pagkamatay, agad din na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo at inalalang kanyang legasiya sa halos 12 taong panunungkulan. Matatandang maski sa mga huling sandali ng Santo Papa ay nagawa pa rito mabigyan ng basbas ang mga tao sa St. Peter's Basilica sa nagdaang Easter Sunday. Cari fratelli e sorelle, Buona Pasqua! Samantala, nang ipakita na sa publiko ang kanyang mga labi, patuloy na ipinamalas ni Pope Francis ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan para sa isang simpleng puntod at kabaong nangyari lamang sa kahoy. Habang naiulat din natin ang nais pagdibigan ng Santo Papa na inihayag nito sa kanyang Spiritual Testament noong 2022 ay mailibing sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore kung saan iba sa nakasanayang libingan ng mga Santo Papa. Naging malapit si Pope Francis sa mga Pilipino nang dumalaw ito sa bansa upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kahapon, nag-alay ng mga bulaklak ang ilan sa mga deboto sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, kung saan dating nanirahan si Pope Francis nang dumalaw ito sa Pilipinas. Naglagak rin ng imahe ni Pope Francis sa iba't ibang simbahan sa buong mundo at makiisa sa pagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Samantala, muling nag-viral din ang sinaluduhan ng lahat ang pagdarasal ng Santo Papa noong panahon ng COVID-19 pandemic habang naglalakad na mag-isa sa St. Peter's Basilica na adhikaing mailapit ang simbahan sa lahat. At bukas ay nakatakda ng ilibing ang Santo Papa alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Habang pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng yumaong Santo Papa sa harap ng Basilica of St. Mary Major. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pope Jeep na ginamit ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015, inilibot sa ilang simbahan. Yan ang MBC TV Network News, ni Boy Gonzales. Inilibot sa ilang simbahan ang Pope Jeep na ginamit ni Pope Francis sa kanyang paper visit sa ating bansa noong 2015. Kabilang sa pinunta nito ngayong umaga ay ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o kaya po Charles sa lungsod ng Maynila. Ang sasakyan ay jeepney style na tatak Pinoy na nagpapakita rin sa kababaang loob ng Santo Papa. Sa Pope Jeep na inilagay din ang isang life-size standee ni Pope Francis. Maraming nagpalitrato ng mga deboto ng Jesus Nazareno na nagsimba sa Basilica Minor ngayong huling Biyernes ng Abril, sabi ni Emil Lorenzo ng Armored Transport Plus Incorporated. Iniling ng mga simbahan na mailibot ang Pope Jeep kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Piniserba at inilagaan nila ang Pope Jeep dahil sa bahagi na ito ng ating kasaysayan at sinakyan ng Pope Francis. Sa hapon naman, ang Pope Jeep ay dadalhin sa Antonio Parish Church sa lungsod ng Makati. Sa iba pang balita, paghahanda sa libing ni Pope Francis, puspusan na. Nagpatupad na ng paghihigpit ang Vatican, ilang oras bago ang libing ni Pope Francis, dakong alas 7 ng gabi sa Vatican, nang pahintuan na nila ang public viewing. Bagamat marami pa ang nakapila ay humingi na lamang sila ng paumanhin, dahil kinailangan nila ang palabasin ang tao bilang paghahanda. Dakong alas 7 ng gabi sa Vatican itinigil ang public viewing, habang dakong alas 8 ng gabi nang pinangunahan ni Cardinal Camerlengo Kevin Farrell ang seremonyas ng sealing of the coffin.
Hindi naman binanggit ng Vatican kung ilan ang mga mataas na opisyal ng iba't ibang bansa ang dadalo. Nanguna sa listahan si US President Donald Trump, habang si Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Liza Marcos ay dumating na rin sa Vatican, para dumalo sa libing ng namayapang 88 anyos na Santo Papa. Bukod sa kasalukuyan ay nagpahayag ng pagdalo ang mga dating leader ng bansa, gaya ni dating US President Joe Biden. Base sa pagkakaayos ng upo sa funeral mass ng alas 10 ng umaga sa Vatican, na nasa harapan mauupo ang Pangulo ng Argentina ang bansa, kung saan ipinanganak ang Santo Papa na susundan ng Italy at miyembro ng royal households at mga pangulo na nakaayos sa French alphabetical order. Ilang oras bago ang gagawing misa ay nakatakdang ilabas ng Vatican, ang kabuuang listahan ng mga world leaders na dumalo. Bago tayo magtapos, ang paglisan sa mundo ni Lolo Kiko ay hindi isang pagtatapos, kundi pagpapatuloy ng pananampalatayang kanyang pinagyaman. Maraming salamat Pope Francis sa mga aral mong nagpapaalala sa kahalagahan ng kababaang loob, at tunay na malasakit sa kapwa. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update para sa libing ng yumaong Santo Papa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.